Landslide ang Duterte. Oo, kain po tayo ng tanghalian. Meron pa ako dito. Yung uniform, Sinigang ni Baybay. Visayas at Mindanao, Sabaw. landslide Duterte. Tapos, sa May original patis na ako. Duterte, mga kababayan, tatlo lang. Kung hindi pa inagat si Aimee at saka si William, hindi magiging lima. May pangyayari ba hindi natin alam? Posible ba landslide talaga ang Thank you, Duterte Lord. walang dayaan? Ewan na natin. Bakit ganyan ang kanilang action sa mga kababayan? Oh, dahil kung lima, at least lima ang nanalo sa kanila, at least may lima ako. Pero talaga bang nanalo yan? Pero ang tanong ng ilan, talaga bang hindi nagkakadayaan? Hindi maaalis ang duda mga kababayan Kain tayo. dahil in history, malaki na mayroong nagkakadayaan dyan. Sa makatuwid, or 2016 mga kababayan, yan na ang reklamo ng BBM. Sa kayo nabili ng ganyang ano? Kaya daw siya. Ay, natulo! Sa kayo nabili niyan? Courtesy resignation dahil hindi nila Nanay? na-achieve yung numero na Sinong gusto nanay? nila na ma-achieve, especially sa Senado. At ang sinasabi nga nila, palagay daw ni PBBM, kaya hindi yun na-achieve dahil hindi nararamdaman ng tao yung Manual vote ng performance ng kanyang mga ahensya. Pero I agree na malaking bahagi din talaga dito yung aspetong political kasi na-timing Oo, naman. walang kinalaman ang gabinete mga kababayan. Kung mayroon mang kinalaman ang gabinete dyan, iilan-ilan lang. Seremolya. Oh. Kapag ba nanatili ang seremolya, kabulukan. Yung ribang-ribang tayo mga kababayan. Dahil isa yung seremolya ay yung Department of Justice mga kababayan ng pagbibitik ginagamit sa politika. Yan ang dahilan. Kapag mananatili ang seremolya, walay ka na. March 11, a few months before election at kasagsagan ng kampanya, yung leader ng oposisyon biglang pinayagan na pumunta sa The Netherlands. Pinayagan, dinukot. As if naman mga kababayan na pumayag na gusto ng PRRD pupunta sa Netherlands at pumayag sila. Kung naman po yung kaisipan lamang, if you disagree, spin a win. Kumbaga, sabi nga ni, sino ba, Jiang Yang, direct ha? Spin a win, no? Kanya-kanya ko naman po tayo dito. Yung pong issue na yun sa pagpapayag, no? Na makilipad sa dahil ang dating presidente. Yun naman, ang tingin. Nandito na ang totoong number one. Ako at ang CEO ng Fantastic Casino. Gawa ito sa 100% jackpot. Kaya may tamang lampot at sarap ng casino. Fantastic talaga! Excited! Fantastic! Ang number one! No immunity hair fall. My hair gets its daily dose of provitamin from Pantene. Formula with provitamin B5 strengthens hair and helps build hair fall immunity for 10 times less hair fall. Pantene. Pwersahan na yung nangyari. Structure Kumuha ka ng Sprite na Ibo, bugot yun doon sa lumabas na survey nung una, napapor sila sa ginagawang investigasyon ng SWS. Coke na lang. Kaulo lang kasi yung survey mga kababayan. Yan kasi, kapag dinadayan niyo ang survey, nagkakaroon ng wrong impression ng administrasyon. Kaya dapat sana, huwag nang gamitin ng survey mga kababayan para pag-justify sa kanilang managawa. Pero Pulse Asia, doon sa usapin po ng accountability ng tanggapan ng Vice Presidente doon sa confidential fund. And by yung mga panahong yun, if you also remember, medyo ang Vice Presidente Ang survey na sila din ang may gawa. ay tahimik doon sa issue ng mga sinasabing mga inilabas na mga voucher. Ano, tahimik, hindi nga pinagsasalita. Paulit-ulit na naman tayo dito mga kababayan. Kaya ito si Ted Pilot, hindi nakakaintindi rin mga kababayan. Na ako walang ang kaming mayroong mandato niyan mga kababayan. At the mere fact na i-spill out ni Bibi Sara ang mga impormasyon sa kanyang paggastos ng confidential fund. Ay pwede siyang makasuhan that constitutes graft, yan ang sabi ni Tatay. Hindi naman yung kaso in aid of legislation yan mga kababayan, gusto nilang bitagin si Sara. At bakit hindi ba sila makapag-antay? Nasa COA na yung baraha mga kababayan. Etong Congress, gustong i-usurp, kunin ang kapangyarihan ng COA na wala naman sila mandato. Right? Then nagkaroon ng survey. Wrong! Sinasabi ko na pabor sila na Wala yung isang malaki, isang litro. Meron pa doon pong survey. Ang tanong kay Pilot, credible ba yung survey? Ang nagpalabas ng survey mga kababayan, the same people na yung
ang rating ba ni BBM mas abot at 21 na. So kumbaga nakabuelo kung yung pong pakay ninyo sa usapin po ng umano'y paglalantad dito po sa mga sinasabing umano'y maling paggamit daw sa confidential fund. So meron kang ganung kaisip By the way, hindi ito makamatos, hindi makadeterte. taong bayan ito, kung ikaw din yung nag-iisip ng o sige, mukhang ito rin pagkakataon para natin papanagutin supposedly ang mga accountable. Itiniming din yun, ang system medyo nagkaroon ng miscalculation. Diba? Iba naman Bulok mga bulok in short. pala ang magiging reaksyon ng iba dito po kapag sinabi na natin na papayag ka na dalhin doon sa dahig yung dating presidente. Sa pananaw po naman din ng iba. Yun po yung kumbaga na miscalculate mo yung mga decision mo. Pero sabi, Sa tingin natin wala silang paki mga kababayan, alam na nila yan. Ang talagang purpose nila mga kababayan ay itadala sa PRRD by truck or by truck. Walang speculation dyan. Yan talaga ang kanyang gusto. Di bali na. Wala silang paki. Pero silang plano mga kababayan, perpetuation in power. no return of exchange na yan eh. Oo. Nandiyan na yan, right? Pero I think nagkaroon naman sila ng realization, baka too late nga lang. Kasi di ba makikita din naman natin dun sa mga approval and trust ratings na sumunod sa Pulse Asia and SWS survey At publiko. na mababa talaga yung numero na nakuha ni Presidente. And dahil dun sa mababang numero na yun, Nag-tweet talaga pababa. baba talaga. Ito mga kababayan, hindi na tayo dito pakakasiguro. Kung talagang sincere ito, Thank you for watching. God bless you. Ingat po tayo.